Magandang araw sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles Limbas Law Corner is back to once again share our little knowledge about our laws, brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Okay, sa pamamagitan ng inyong lingkod na isa na mga abogado at isang guro sa maraming law school sa ating bansa. For the topic, actually meron ng discussion ng ganito noon. At marami na akong experiences sa mga ganitong sitwasyon. So nag-message. Kasi daw yung lupon ng barangay. Okay. Ayaw mag-issue ng certification to file action. Okay, so paano nga na pagdating sa piskalya, malamang hindi tatanggapin yung reklamo kasi pag ang kaso ay sakop ng katarungang pang-barangay law dahil ang imposable penalty does not exceed 1 year imprisonment. And the parties are both residing in the same city or municipality, then it is mandatory ito that the case shall first be referred for settlement by the lupon of the barangay concerned. Okay, ayaw nga mag-issue, paano daw? Nagkakaroon ng proceeding. Ilang beses na kayong nagharap? 3 beses na po. Ayaw mag-issue ng certificate to file action. Sabi niya, ang pangamba niya, paano ito hindi tatanggapin ng piskalya. Ganito yon mga sambayan ng Pilipino. Ayon sa batas, if the crime which is governed by the katarungang pang-barangay law is about to prescribe or mapapaso na. Ano itong mapapaso? Yung prescription nga. Usually, ang mga kasong ito napapaso sa loob lamang ng 60 days mula nang maganap yung krimen di umano. Kailangan may sampa. Pero wala namang problema kasi habang nakabinbin yung kaso sa barangay, hindi tumatakbo ang prescriptive period sa loob din ng 60 days. Kung ayaw nga mag-issue ng barangay, pagkatapos ng 60 days sa barangay, tatakbo na ngayon yung prescriptive period na another 60 days. Kung lalagpas na ng 60 days na yun, or a total of 120 days. Actually, not necessarily naman 120 days. Sabihin lang natin 120 days para mas madaling intindihin. After the lapse of the 120-day period, mag-file ka ng kaso sa piskalya. I'm so sorry, kahit tanggapin ba yan, pagdating sa prosecutor, yung the assigned prosecutor, your complaint will be dismissed outright on the ground of prescription. Right? So anong gagawin pala nga kung ayaw magbigay itong barangay? Ayaw magbigay ng barangay sa maraming kadalahilanan. Ang sabi ng mga nagsumbong sa amin, kasi po yung nireklamo namin kaibigan, kumpadre, kamag-anak, etc. ng mga tagalupon. Okay? Kaya ayaw, pinapatagal para hindi na kami makasampa. Okay? Whatever reason. Okay, ang remedy nito, ito ayon sa aking experience, nakapag-isip talaga ako anong gagawin. Ang gagawin you can file a complaint directly with the office of the prosecutor without the certification to file action. But in your affidavit, you have to state, na kayo'y nagsampa ng reklamo sa barangay ng ganitong oras at nagkaroon na nga ng paghihiring doon sa barangay 3 beses pa nga at ayaw ng magaling na mga tagalupo ng barangay. Banggitin nyo mga pangalan nila, banggitin nyo. Siyempre, meron naman kayong mga record din na na-file sa barangay, di ba? Meron naman. I-file ninyo. Sabihin nyo na hindi inaksyonan ng magaling na tagalupon. Okay? I-file ninyo. Okay. So, the prosecutor, kung talagang sa tingin niya, merong probable cause, then the prosecutor will file the necessary information in court. So, yun yung remedy, mga sambayanang Pilipino.
Maraming salamat sa pagtangkilik. Sana nakatulong na naman ang Dalimbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 na matagpuan sa Antipolo City, lalawigan ng Rizal. Maraming salamat.